Nagsimula ang sine sa Nevada, kung saan ipinadala ang bagitong pulis na si Valerie Young upang rumesponde sa isang kaguluhan. Kasabay nito, isang lalaking nagngangalang Teddy Moreto ang palihim na umalis mula sa pinangyarihan ng isang aksidente sa sasakyan. Pagdating ni Young sa lugar, sinubukan niyang pakalmahin at ayusin ang sitwasyon. Ngunit bigla na lamang sumulpot si Moreto at walang babalang sinuntok siya. Agad namang pinagtulungan ng mga pulis si Moreto at ginamitan ng taser, habang tahasan nitong hinihiling na siya ay arestuhin. Dinala si Moreto sa presinto at ikinulong sa selda. Samantala, isang kilalang hitman na si Bob Vidic ang nahuli matapos matagpuan sa isang aksidente, kasabay ng ulat tungkol sa pagpatay sa isang abogado. Ikinulong si Vidic sa selda na katapat ni Moreto. Habang nasa loob, paulit-ulit na hinihiling ni Moreto sa mga pulis na puntahan at tingnan ang kalagayan ng kanyang dating kasintahan at ng anak nito. Hindi natuwa si Moreto nang makita si Vidic dahil alam niyang naroon ito upang patayin siya. Sa kabilang banda, isang pulis sa presinto na si Huber ang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang lihim na amo na nagtatanong kung ano nang nangyari sa nawawalang supply ng cocaine. Nakakalukong si Vidic sa isang selda kasama ang isang lasing na lalaki na labis niyang kinaiinisan dahil paulit-ulit itong sumasagot ng "Ha?" sa bawat sinasabi sa kanya. Habang naghihintay, biglang nagbuga ng usok ang cellphone na kinumpiska mula sa kanya, dahilan para tumunog ang alarma sa presinto. Sinamantala ni Vidic ang kaguluhan at marahas na inatake ang lasing. Halos mabulunan ito sa sarili nitong dugo. Pagkatapos, nabuksan niya ang pinto ng selda. Mabilis na kumuha ng baril at agad pinaputukan si Moreto. Narinig ng ibang pulis ang mga putok, kaya dali-dali silang sumugod upang mapigil si Vidic, mabigyan ng lunas ang lasing na lalaki at asikasuhin si Moreto. Tinanong ni Young si Moreto kung sino talaga siya at bakit desperadong patayin siya ni Vidic. Ipinaliwanag ni Moreto na isa siyang uri ng tagapag-ayos para sa ilang makapangyarihang tao sa gobyerno na sangkot sa maruruming operasyon. Bagaman ayaw na ayaw niyang tawagin siyang fixer. Kamakailan lamang, trinaydor niya ang mismong mga taong kumuha sa kanya matapos niyang nakawin ang kanilang pera at sirain ang malaking shipment ng droga nila. Ang parehong cocaine na dahilan kung bakit iniimbestigahan si Huber. Dahil dito, alam niyang si Vidic ay inupahan upang tugisin at patahimikin siya habang may oras pa. Samantala, sa ibang bahagi ng presinto, dumating ang kontak ni Huber na si Anthony Lamb, isang baliw at napakadelikadong bayarang mamamatay tao na nakabalat kayo upang hindi makilala. Pagdating pa lamang niya ay agad na siyang nagpaputok laban sa mga pulis, dahilan upang mapilitan si Huber na talikuran ng kanyang mga kasamahan at ituloy ang kanilang plano, dahil malinaw na ipinadala rin si Lamb upang patayin si Moreto. Matapos paslangin ang sunod-sunod na mga pulis, nagtungo si Lamb sa mga selda habang walang habas na nagpapaputok gamit ang isang machine gun. Sinubukan ni Valerie Young na pabagsakin siya, ngunit napilitan din siyang magkubli sa likod ng bulletproof glass upang makaiwas sa nakakabinging ulan ng bala. Nang maubusan ng bala si Lamb, mabilis na sumilip si Valerie at pinaputukan siya, ngunit pumalya ang kanyang tira, kaya agad siyang nagtago muli sa loob ng mga selda. Natuklasan ni Young na aksidente siyang tinamaan ng sarili niyang bala na tumalbog habang tinatangka niyang barilin si Lamb. Ramdam niyang mabilis siyang nangihina dahil sa matinding pagdurugo. At alam niyang baka hindi na siya umabot pa para makuha ang trauma kit na kailangan niya. Samantala, sina Lamb at Huber ay nagsimulang gibain ang pader ng selda gamit ang isang maso upang makapasok. Kapwa nakikiusap sina Moreto at Vidic na palayain sila. Bawat isa'y nagbibigay ng kani-kanilang dahilan kung bakit dapat silang pagkatiwalaan. Ngunit malinaw kay Young na wala siyang lubos na tiwala sa dalawa. Sa huli, napilitan siyang magpasya at pinalaya si Moreto, pati na rin ibinigay ang kanyang baril dito. Ngunit nang mapag-usapan kung talagang babalik si Moreto dala ang trauma kit, diretsahang sinabi ni Vidic kay Young na malinaw na hindi ito magbabalik.
Pinilit din niyang aminin ni Valerie ang katotohanang mas maaga pa nilang nalaman na pinaslang na pala ni Lamb ang dating asawa ni Moreto at ang anak nito. Tahimik na lumabas si Moreto sa selda at ipinahiwatig na kukunin niya ang trauma kit. Hinarap ni na Lamb at Huber ang dalawa pang pulis. Walang pag-aalinlangang binaril at napatay ni Lamb ang isa. Sa kanya inutusan si Huber na patayin ang kasama nito. Nagdalawang isip si Huber, ngunit napilitan din siyang kalabitin ng gatilyo nang mabigla siya sa biglaang pagsulpot ni Moreto na sumisigaw habang nagpapaputok ng baril. Mabilis na nagtago si Lamb, ngunit si Huber ay tinamaan ng bala sa magkabilang binti. Hindi pa roon nagtapos ang paghihirap niya dahil ginamitan pa siya ni Moreto ng taser direkta sa kanyang mga sugat. Samantala, nagawa ni Vidic na makawala sa posas sa loob ng selda kahit pilit siyang pinipigilan ni Yang. Gayunpaman, tila mas handa na siyang tumulong sa kanya kaysa gumawa ng panibagong gulo. Sinubukan ni Lamb na mapatay si Moreto at agad siyang nagpaputok sa anino ng taong nakita niya sa unahan. Ngunit nang humupa ang usok at gulo, sa kanya lamang napagtanto na si Huber pala ang kanyang nabaril at napatay. Biglang sumulpot si Vidic at walang pag-aatubiling pinabagsak si Lamb sa sunod-sunod na putok. Pero bago pa man siya makakilos muli, binaril naman siya ni Moreto. Habang nagwawala at walang saysay na nagsasalita si Lamb, tuluyan siyang tinapos ni Moreto. Pagkatapos nito, sinunog ni Moreto ang buong presinto upang burahin ang lahat ng ebidensya. Dumiretso siya sa kusina para humanap ng makakain. Ngunit napansin niya ang bukas na trauma kit sa tabi niya. Doon niya nadiskubre si Yang na nagawa ng gamutin ang sarili niyang sugat. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Yang na tama pala si Vidic. Samantala, nagamot ni Yang ang sarili at agad na hinabol si Moreto. Halos mapatay na niya ito, ngunit bigla siyang napuruhan ng isa pang asasin na dumating. Ang bagong salarin ay agad namang pinatay ni Vidic. Sa huli, pinatumba ni Vidic si Moreto at saka siya tahimik na umalis. Nakipag-ugnalan si Vidic sa kanyang amo at iniulat na napatay na niya si Moreto. Ipinagmalaki pa niyang dala niya ang ulo ni Lamb bilang patunay ng kanyang misyon. Samantala, isinusugod naman si Yang sa ospital, ngunit pinatigil niya ang ambulansya at inutusan ng mga medik na bumaba upang siya mismo ang magmaneho nito. Determinado siyang habulin si Vidic at tapusin ang lahat. Habang magkalayo ang dalawa sa kalsada, sabay nilang binuksan ang radyo. Nagkataong iisang kanta ang tumutugtog at kapwa pa sila nakikisabay sa pag-awit nito. Tila ba may kakaibang koneksyon sa gitna ng kanilang madugong habulan.